Kaugnay nga po sa paghahain ng petisyon para questionin ang unprogrammed appropriations sa 2026 budget, kausapin natin si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Irice. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Opo. Ano-anong klaseng unprogrammed appropriations po sa 2026 budget yung kasama sa petition? Lahat po ba? Lahat, siyempre. Kasi whether it's 1 peso or 100 billion, it's still unconstitutional. Yun ang contention namin. At may sinayad kaming 5 provisions ng Constitution na nagbabawal nito. At yung una nga, yung Article 7, Section 22 na sinasabi na ang budget dapat may budget of expenditures at merong source of financing. Yung GAA natin may may budget of expenditures, naka-line items at may source of financing. Pero itong unprogrammed funds, hindi na line item, wala pang definite source of financing. Opo. So it violates Section 22 of Article 7 of the Constitution. Opo, ito po ay dumaan sa komite, dumaan sa BICAM at binusisi supposedly ng ehekutibo pero lumusot pa rin ito. Na-question ho ba ito doon sa mga prosesong yon? Kaya nga, noon pa lang, sa Kamara pa lang, ay tinututulan na namin yung unprogrammed appropriations. Pero talagang pinaglaban pa rin nila, kaya wala na kaming recourse kundi idulog ito sa Korte Suprema. Alam mo, 1989 pa lang may unprogrammed appropriations na sa mga GAA. Pero maliliit pa lang ito, kaya hindi na question. Noong 2016, nasa 67 billion yata. Pero noong 2023, 2024, 2025, dahil lumaki. Yung 2023, 800 billion. Yung 2024, 700 billion. At noong 2025, 360 billion. So, ang pinakamasama nito, nagamit na ito sa kalokohan. Inalis yung mga pondo doon sa National Expenditures Program, nilagay sa unprogrammed funds. At pinalitan ito ng flood control programs at mga like yung mga street lights, yung malalaki ang kickback, yun ipinalit doon sa mga programa na talaga namang pinag-aralan na ng matagal. Kabilang dito, yung pagpopondo sa equity ng Philippine government sa mga foreign assisted at flagship programs na matagal nang pinag-aralan. Dahil dyan, 2 beses, double whammy ito sa ating mga kababayan. Una, na ubos yung pondo sa mga kalokohang proyekto. Pangalawa, dahil sa hindi na pondohan yung flagship projects, na-delay yung implementation. Opo. Kaya yung 2028 na subway na dapat na sana parang Hong Kong na tayo sa 2028, makakasakay na tayo sa subway, na-delay, magiging 2032 ang completion. Yung PNR Elevated Railway na dapat matapos ng 2029 sa 2032 na. Ang masakit nito, dahil sa delay, magbabayad tayo ng mga penalties, mga commitment fees, at bukod dyan, tataas ang presyo ng labor at materials at tinataya. Ayon sa DOTR, yung 1.3 trillion na project na ito ay tataas ng 20%. Kaya masasayang yung 260 billion pesos Opo, ng mga Pilipino. Sabi po ng DBM, Congressman, dati na rin po napagpasya ng Korte Suprema na legal yung paglalagay po ng unprogrammed funds sa national budget. Ano pong reaksyon nyo dito? Yung lumakas yung loob namin sa separate opinion ni Justice Ramon Paul Hernando na sinabi niya sa decision sa consolidated PhilHealth petition, sinabi niya na all forms of unprogrammed funds are unconstitutional. Well, abangan po natin kung ano magiging resulta ng inyong petisyon sa Korte Suprema. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Irice.